Dito sa Hong Kong, usong-uso yung mga tao or mga amo na nag-terminate, pero uso rin dito yung mga empleyado na nagbe-break ng contract. Kapag ganyan yung sitwasyon, ano ba talaga yung dapat gawin? Pag-break ka ng contract, magpa-terminate ka, anong dapat gawin? So, yan po yung story na mapapanood ninyo ngayon sa ating Be Empowered program. That's why, abangan nyo lang po. At nandito po tayo ngayon, kasama natin ang special guest natin. Ano pong pangalan ninyo? Layla po, Bernardo. Layla. Taga saan po kayo sa Philippines? Sa La Union po. La Union, sa Ilocano po kayo, di ba? Opo. So, and gano'n na rin po kayo katagal na nag-work abroad? 17 years, 17 including 2 years. years sa Singapore. So, yung total is 17. 17 years. Una mong abroad is Singapore? Singapore po. Pero that was ang tagal ng panahon. Pero anong naging reason kung bakit nag-decide ka na mag-abroad? Dahil po ako po ay single mother, ako po yung nag-raise up, yung maliliit pa yung mga anak ko. Bali, 5 years old yung panganay. Tapos baby pa yung ano. Hindi ko alam kung paano ko sila bubuhayin. So, bata pa talaga sila? Bata. Ilan po sila? 3 pong babae. 3. Opo. So, di ba sabi mo, 3, 4 babae pa? Opo. Ay, mas mahirap iwan. Pero, yes, mga bata pa, sanggol, and napakamusmus pa. Yes po. Kanino sila naiwan? Sa mother-in-law ko po. Sa mother-in-law mo. Pero, ano yun, naghiwalay kayo ba ng asawa mo? Or? Yung time na po yun is hiwalay na po kami dahil siya addiction na po siya. Kaya parang mag-isa mo nang tinataguyod yung... Opo. And then, una mong abroad sa Singapore. Singapore po. And bakit Singapore yung napili mo? Yun po yung kaya ko pong, kasi po, deduction salary. Yun po yung kaya kong pera ko na i-deduct ko po sa sahod ko. Yun po yung kaya ko. So, pero so far, kamusta naman yung emotion mo? Yun yung pinaka-importante. Kamusta naman yung emotion mo? Naiiwan mo yung sanggol. Kamusta ka sa eroplano habang lumilipad yung eroplano? Nung first time ko po, very excited po ako, pero hindi ko alam kung ano yung dadatnan ko doon na magiging trabaho ko. Hindi ko po alam kung ano yung mundo ko doon. Yun po. Pero pagdating mo, kamusta naman so far yung amo? Yun po yung nakita ko doon nung una. Nung pinick up po ako, akala ko po yung employer ko is siya lang. Nanay pala niya yun. So pagdating namin sa bahay, 3 pala silang pamilya ang sinisilbihan ko. Pero isang bahay lang? Yung isang bahay po, 2 pamilya. Yung si Lolo, at saka si Lola, at saka yung anak niya nahiwalay na may 2 anak. So ang hirap ng work doon? Yes po. Tapos yung talagang employer ko nasa condominium, separate siya sa bahay. So minsan from time to time, pumupunta-punta ka lang Yes doon? po. So mahirap kasi. Mahirap. Pero yun ba yung nakasulat sa kontrata mo? Hindi, di ba? Hindi po. Pero hindi mo inisip na magreklamo that time? Hindi po kasi wala na akong magawa dahil deduction salary, kailangan ko pong bayaran ng 6 months yun. Ang hirap na naman ng ganong sitwasyon. Pero after ng contract mo doon, di ka na nag-renew? Hindi na po. Pero gusto ko na sanang mag-break dahil meron siyang ginawa yung lola. Dahil pinagsisilosan ako ng yung si Lolo na lagi niya akong binibigyan ng pagkain dahil ang Singapore kasi po share ako sa mga pagkain nila. Kaya kailangan nilang i-provide yung pagkain. Kaya lagi akong binibilihan ng lolo. Kaya tapos nagselos yung lola. Ngayon, sinabi niya doon sa employer ko na meron daw akong ginagawa doon sa lolo. Pero wala naman akong ginagawa. Ngayon, gumawa siya ng paraan para lang masira ako. Yung isang kapatid niya na surgery siya sa lungs, tinira niya doon sa bahay para silbihan ko ulit.
Ngayon, ako yung nagbibigay ng food niya. Tapos yung fruit po na papaya, nilagyan niya po ng 3 Scotch stapler. Stapler. Po. Tapos, nung binigay ko na po doon sa kapatid niyang naoperahan, nakita niya na mayroon siyang stapler. Tapos, yung araw na yon, may nakakita sa kanya na yung binigay kong prutas ay hindi yun ako ang nag-slice. So, lahat parang ginawa-gawa lang. Pero, ano yun, natapos mo ba yung kontrata mo dyan? Hindi. Tinapos ko po. Tinapos mo pa rin. Kahit gano'n na yung, nakakatakot rin. Kasi imaginein mo, kawan ka ng kwento na pwede pang umabot na ikakulong mo. Yes po. Yun po yung That's why, kapag katas ng kontrata, ayaw mo na ayaw ko doon. na. So, bakit naman Hong Kong yung next na napili mo? Ito po yung dream ko noon na talagang pumunta kasi mahal ito yung placement fee. Pero kinaya ko pa rin dahil alam ko, dito ako makakaipon para sa pag-aaral ng mga anak. So, parang sa Singapore kasi medyo nakaipon ka na. So, kaya mo nang pumunta ng Hong Kong. And pagpunta mo dito sa Hong Kong, kamusta yung una mong amo? Yung dito sa Hong Kong po, okay naman po pero very strict po siya. Pero sabi ko, kailangan kong tapusin ito. So, yung una, nakailang amo ka na dito sa Hong Kong? Pang 6 na po ito. Itong current ngayon. Ilan yung years sa amo na pinakamatagal? Bali pangatlo po. Yung pangatlo? Ilang years ka doon? Hindi po ako mabot ng isang 9 months lang. Kasi po, gusto ko na siyang i-break noon. 3 po kasi yung 3 po kami. Yung 2 mag-best friend. Tapos sila yung nauna kaysa akin. So, alam ko na yan, yung kwento na inutos sa kanila, iuutos sa'yo, and then ano mangyayari? Ako. Ikaw yung, sabi nila dito, I don't know kung totoo, pero minsan mas maganda pa yung amo lang yung amo mo. Kasi kapag meron kang kasama sa bahay, mas palautos pa yung kasama mo. So, nag-break ka doon or hindi? Nag-decide ako mag-break. Nagpasa ako ng 1 month notice after a day. Yung amo ko, kinausap ako, binaliktad na niya ako. Sabi niya, pack your things. Sabi niya, terminate. Yun, yung ginawa. Pero wala na-blank ko na yung isip ko dahil nagpasa ako ng 1 month notice. Kailangan sila yung magbabayad sa akin. So, wala akong kapera-pera noon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon. So, hindi ka nila binayaran? Hindi po. Bakit? Kasi di ka na rin naglakas ng loob kung anong gawin. Parang... Hindi. Basta pinaalis na lang po ako. Umalis naman na ako. So, bumalik ka na sa Pilipinas, so naghanap ka muna dito? Naghanap po ako dito dahil meron pa akong 14 days. Pero pinalad ka naman na nagkaroon? Yes po. And then, sa current mong amo, ilang taon ka na dyan? Bali, 2 kontrata po. So far, maayos naman. Maayos naman po. Paano mo po nakilala yung health center natin? Mayroon po akong yung isang employer ko, yung helper niya ng kaibigan. Dito po siya umaattend. Tapos, ako na po yung, nagpo-post kasi siya sa Facebook. Tapos, minisage ko siya kung saan siya umaattend. Sabi ko, gusto kong sumama, sabi ko. Ayun po. And then, dito ka na nakapunta. Gano'n ka na rin po katagal sa health center? 10 years po. 10 years na? So, ano yun? Dito na sa Siongsawan? O sa Siongwan pa lang? Dito sa Siongsawan po. Dito na sa Siongsawan. So, pero hindi mo pa naabutin yung sa Siongwan, di ba? Hindi pa po. Okay, sa 10 years mo, I believe, dito sa health center, marami na ring naitulong yung health center, yung Diyos, para sa'yo. Para sa'yo, bilang isang OFW, kaano kahalaga yung health center natin? Ang health center po, para sa akin po, sa mga OFW, mahalaga po dahil dito ko po natutunan kung paano ko na-overcome ang mga problema ko. Dito ko rin po natutunan kung paano ko i-budget ang aking sweldo. So ngayon may ipon na. Kasi isa sa delikado dito is yung utang-utang na yan, di ba? So salamat sa Diyos. Ngayon, okay na yung isip, okay na yung finances. At yan rin po yung gusto namin mangyari sa inyo, maging okay yung lahat. Kayo po especially na nandito sa Hong Kong, visit us. Gusto po namin na matulungan kayo sa lahat ng pinagdadaanan ninyo. Yung story ng buhay niya, siguro story mo yan ngayon. Pero alam rin natin na yung story niya, katulad ng may happy ending at maganda na yung nangyayari sa buhay niya, ganun rin po yung gusto namin mangyari sa inyo. Visit us, open po kami everyday. Ang inaantay lang namin ay walang iba kundi ikaw. Sa susunod pong episode, panoorin ninyo muli yung ating Be Empowered para sa OFW kasi magdadala ito ng kwento
inspirasyon sa lahat ng nanunood na OFW. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang Help Center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Help Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.